Asek, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Opo. Ay, Aljo, magandang umaga uli at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Ito na nga, bukas na raw ilalabas yung health emergency allowance. Wow. Oo nga, Aljo, naunahan tayo. Parang kaninang umaga lang pinag-uusapan yun natin na nga no, na ang DBM, ngayon bigla nilang nagulat kami. Ayun na nga. Magandang pagkagulat naman na lalabas na ang 27 billion. Alam mo, Aljo, napakasaya at maraming salamat sa DBM. Marami po. Sana malaman din namin na saan kaya nila nakuha yung pondo at saan pa kaya gagamitin yung pondo na yun para sa kalusugan. Sana, please. Oo, sige. Alright, so paano po ang proseso nito? Paano pamimigay doon sa mga healthcare workers natin? Any idea, Asek? Yes, ang maganda, Aljo, sa ating HEA, meron na tayong mga statement of account, no? Yung OCAIS natin, yung information system na nagsasabi na meron tayong 27.3 billion arrears. Alam namin na meron tayong mga 5 milyon na claims for the health emergency allowance. So, ano po to, Aljo? Tao sa tao. Talagang pagdating ng pondo, mabilis na po yan dahil nandiyan na po yung mga papeles. Ito, lilinawin natin, bukas ilalabas ang pondo. Pero hindi ka agad yan makukuha dahil may proseso. Tama ba? You mean yung, okay, ganito Okay, yan. sige. So maglalabas ang DBM ng dokumento, typically ang tawag natin doon is a notice of cash allocation. So Opo. ibig sabihin may pera na. Pag nakuha namin yon sa Department of Health Central Office, iaatado na namin yon ayon sa mga rehiyon. Bakit iaatado? Kasi nakadistribute nationwide yung ating 5 million claims. Pagbaba po dun sa mga regional office, dun na po magsisimula yung paglipat ng pera mula sa kamay ng gobyerno papunta sa kamay ng mga ospital kung saan nandun yung mga health worker. Hindi ko alam, I can't give an exact para bang timeline, no? Pero siguro sabihin na natin, safe to say, mga within the next 1 month all in, baka kaya na, or 2 months at the most. Kasi ano naman po yan, it will depend on the processing ng mga bangko, di ba? Yun naman po talaga yung magiging limiting factor niyan. Okay, so lahat na ito kasama na dyan yung mga nasa private health institution. Yes po. Actually, yung 27 billion hindi nakasama diyan kasi bayad na yung mga national government health workers, yung mga DOH, bayad na po 'yan. Ang babayaran po ng 27 billion yung mga nasa local government at yung mga nasa private hospitals. Okay, so matagal po inaantayan ng ating mga healthcare worker. Okay, masaya ang ating mga healthcare workers sa balitang yan. Opo. Yes, Alright. at maraming salamat sa DBM for acting so fast on this. Alright, sige po. Abiso na lang, Asek Domingo, at napakarami pang mga issue sana dyan sa kagawaran ng kalusugan, katulad ng mga yung bakuna ng dengue. Yes. Opo, paano Actually, ba ito? Aljo, ulitin Okay, go ko ahead. nilang huling yung apila namin sa Oh. DBM. Mukhang may nakita silang pondo na excess. Baka naman po, naman. Meron pang mga ibang mga unprogrammed na para sa kalusugan. Tignan po natin, ano ba kami po kinakailangan ay nyo dyan? masaya doon. Baka magamit pa yung mga program ng mga pondo para po saan particularly? Nakikinig ngayon siguro ang DBM. Yes, yung mga specific line items ibibigay namin sa kanila, alam naman nila. Pero in general, also, Opo. yung mga primary health care. Kasi para maiwasan natin yung mga sakit tulad ng high blood, ng stroke, magandang doon natin ilagay yung mga gastusin na ito. O mga gamot, tama ho ba? Para sa Yes, gamot. gamot, yung mga klinika, mga Klinika. pantao, yan po. Oh, okay. Alright, samantala, maraming salamat na lang, Asek Albert Domingo ng Department of Health. Ingat po Maraming kayo. salamat and good morning.